Yan. Bakit po ba naging bantog ang ebanghelyo ni Apostol Pablo? Maging ang mga sumulat sa unang 4 na libro sa Bagong Tipan, kay Matthew, Mark, Luke, and John. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Pablo. Titignan po natin susuriin po natin tong 4 na talata na atin pong titignan, mga kapatid. At gusto ko pong samahan niyo ko, no? Sa unang mga talata, yan po, makikita nyo, ang pagkabuhay na muli ni Kristo ang pinakasentro hinggil sa kaligtasan. Nakita niyo po yung nasa ibaba tayo kanina, no? Yung mga leader. Tingnan niyo po. Pag pinagmamasdan niyo po yung tinatahak natin, mga kapatid, walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba po. Kaya makikita niyo yung leading ng banal na espiritu sa ating iglesia. Sa dalawang talata, pinapakita po na pinakasentro po nito ay ang kaligtasan. Kaya't mahalaga po doon sa mga humahayo na pag-aralan natin maigi ito, no? Okay, sa unang talata, at titignan niyo po yung approach ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ipinangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Tingnan niyo po, may relasyon na nabubuo. May personal na relasyon pong nabubuo. Personal acceptance. Kaya mahalaga po ito. Patuloy, napapansin niyo po, patuloy at patuloy na pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Na hindi lang tayo humahayo, mga kapatid, dahil sa magandang balita, kung hindi may nabuong relasyon, may personal kang pagtanggap. Ang binabanggit po ni Apostol Pablo, magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. May pinangahawakan kayong ebidensya. Ano tong ebidensya na inyong pinangahawakan? Talatang 2. Dahil dito, sabi ni Apostol Pablo, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, kailangan matatag po. Full of confidence na pinangahawakan mo yung iyong personal na pagtanggap sa salita ng Diyos. Ang magandang balita. Kaya hindi biro po, mga kapatid, yung inyong pagsuong sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tignan niyo po ang kaibahan ng letter B. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Ayan po yung mga oposisyon na makikita nyo. Nakikihalo-bilo sila
Pero tignan niyo po, walang kabuluhan ang kanilang pagsampalataya. Para bagang wala lang. Para bagang laging kontra sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Walang kabuluhan. Tignan niyo po. Letter B. Mga kapatid, pakibalik natin kapatid. Letter A po, makikita nyo ha, pagka pinanghawakan nyo po ang magandang balita. Kung ano po nakapaloob dito. Pinanghawakan nyo to, sabi ni Apostol Pablo, maliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Pangalawa, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Nakikita niyo po, nakikihalubilo itong mga taong ito. Sa loob, sa labas, ng kung saan-saang iglesia. Makikita niyo po yan hanggang sa matapos natin ang 1 Corinthians chapter 15. Verse 3, nakapaloob. Tignan natin. Ang pagkabuhay, balikan mo brother. Thank you. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo ang pinakasentro tungkol sa banal na kasulatan. Binabanggit po ito ha, mahalaga po no. Sa Old Testament po makita niyo it is written. Nasusulat sa banal na kasulatan. Makikita niyo yun, mapapansin niyo po no. Kaya binanggit na Apostol Pablo no. Ang new and old. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo ang pinakasentro tungkol sa banal na kasulatan. Ano ba ang nakapaloob? Kapag tayo'y humahayo, ano ba ang ating inihahayo, mga kapatid? Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Tingnan niyo po si Apostol Pablo ha. May personal acceptance po siya. Ulitin natin, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ayan po ang pinakamahalaga na inihahayo ng mga mananampalataya. Bakit po? Tayo po'y sasaksi. Amen po ba? Sasaksi tayo no sa kabutihan ng Diyos. Sasaksihan po natin at patutunayan na si Jesus ay ipinako sa krus at namatay dahil sa ating mga kasalanan. Wala po kayong ibang isasaksi. Kung hindi si Jesus ay namatay, patutunayan po natin yan. At makikita niyo po, kailangan handa kayo, mga kapatid. At may tutulig sa inyo. Baka sabihin po sa inyo na yan ay hindi katotohanan. Sapagkat nasusulat po no, sa banal na kasulatan. Sang-ayon kay Apostol Pablo. Tingnan niyo po, no, may personal po siyang pagtanggap sa salita ng Diyos, sa magandang balita. Verse 4, kapatid. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi ng kasulatan. It is written. Mga kapatid. Yan po ay dalawang tema na bit-bit-bit-bit ni Apostol Pablo. Nakita niyo po ang buhay niya, no? Pinaglaban niya po yan, ha? Hindi biro po yan. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan.
Pagmasdan niyo po. At siya'y inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw. Pinatotohanan po yan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Okay, ano po ang dulot nito sa atin? May dulot po yan. Nabanggit ko nga, ang pinakasentro po niyan, kapag ito ay pinanghawakan ng isang tao sa kanyang buhay. Ang sabi po ng salita ng Diyos, maliligtas ka. At hindi lang po yan, may kalakip na pagsunod. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, tinanggap mo ang salita ng Diyos. Amen? At yan na po, no? Yung pagsunod po, susundin po natin ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na makakasama sa iyo, ang pagkain yan, wag nating kakainin. Instruction ng Diyos yan. Hallelujah. Makakabuti po, ibig sabihin. Okay, sunod po, mga kapatid. Dalawa po yan na bit-bit yan ng mga humahayo. Lagi ang nasa isip niya at nasa puso na si Jesus ay namatay dahil sa aking kasalanan. Siya'y ibinurol, inilibing. Pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Yan po ang bit-bit ng mga nag-iibanghelyo. Hindi na po mawawala. Kaya yan po yung pangunahing isinishare nila sa tao. Amen? Okay, tignan po natin ang katibayang pinangahawakan sang-ayon kay Apostol Pablo. Katibayan ng muling pagkabuhay ni Kristo, na saksi ang mga alagad na siyang nagpapatunay nito. Sino-sino po ba ang nakapaloob dyan sa unang talata 5? Brother. Okay. Una, napakapalad ni Peter, Hindi na nahuli si Peter, lagi siyang una. Purihin ng Diyos. Verse 5a. Sige po. At siya'y nagpakita kay Peter. Sa Book of Acts, makikita niyo, mapapansin niyo sa Book of Acts. Kung babalikan po natin ang ipinangaral ni Peter, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Na po, sang-ayon po kay Propeta Joel. At maging sa panahon ni David, ipinakita niya rin. Doon po sa, balikan niyo po yun, Book of Acts chapter 2. Kung papaano ipinakita ni David, nakasakasama niya ang Diyos. Kaya hindi siya matinag-tinag, ng mga kalaban niya. Yan po yan, Ang mga sumaksi sa panahon nila, si Peter, susunod. Yan, okay. Ayon sa banal na kasulatan. Yan. At saka sa 12. Makikita niyo po yan, Sa 4 na libro po, ng gospel po, kay Matthew, Mark, Luke, and John. Ayon sa kanilang mga salaysay. Hindi lang sa 12, kanino pa po siya nagpakita? Ito ba'y papasinungalingan ng banal na salita ng Diyos? Hindi po mangyayari. Sa 500 kapatid sa pananampalataya. Babae at lalaki po, Kumalat na po yan noong mga panahon nila. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila buhay pa. Hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan.
Hallelujah. Mapalad tayo po, no? Buhay pa tayo. Next slide. Nagpakita rin siya kay Santiago. Kanina po, naalala niyo po, hindi tunay daw na pangalan, sabi ni Pastor Dante. Si Santiago o James. Ano po ang pangalan niya? Jacob. Oh, thank you Lord. Thank you po, makatatuhanan ka talaga sa iglesyang ito. Ayaw mong nalilihis kami. Yan po yan, no? Nagpakita rin siya kay Jacob. Okay, next. At pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Hallelujah. Ang mga nagdadala ng magandang balita. Ang mga apostol. Ang may mga kaloob na maging apostol, guro. Naalala niyo po yun? Sa mga iba't ibang kaloob na spiritual ng Diyos sa atin. Nagpakita rin po. Naniniwala po ba kayo na nagpakita sa inyo ang Diyos? Tahimik, ano? Uulitin ko po, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo na nagpakita sa inyo ang Diyos? Amen. At hindi lang po nagpakita sa inyo ang Diyos. Nakipamuhay pa ang Diyos. 24/7 hindi umaalis sa inyo ang Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang nakikipamuhay sa bawat mananampalataya. Hallelujah. Susunod, kapatid. Yan po, tingnan niyo po sa Apostol Pablo, ha? At nagpakita rin siya kay Apostol Pablo. Saan po? Yes, kapatid. Kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, siyang nagpapatunay sa atin. Nakikita natin ang isinasalaysay ng salita ng Diyos. Nang siya po ay naglalakad, hindi ko lang po alam kung anong araw, anong buwan, anong date. Pero sinasabi po doon, nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng liwanag. At siya, nasilaw po siya, no? Sinadya ng Diyos po na alisin ang kanyang paningin. Tingnan niyo po yung iba't ibang kaparaanan ng Diyos. 3 araw na walang nakikita si Apostol Pablo. Napakarami po ng mga salaysay sa Biblia. Si Jonas 3 araw na wala siyang nakikita. Sapagkat siya'y nasa tiyan ng malaking isda. Mahalaga po ang mga araw na sinasabi po sa Biblia. Tignan natin po kung paano po ito nangyayari at sa panahong ito po yung nangyayari sa atin. Kung ano po yung sinasalaysay ni Apostol Pablo, makikita rin natin ang ating mga sarili. Umpisahan po natin sa talatang sumusunod. Sabi po diyan, hindi man karapat-dapat si Pablo sapagkat pinahirapan niya ang mga iglesia. Yung dating buhay po ni Apostol Pablo, yung lumang pagkatao ni Apostol Pablo na talaga naman pong masamang tao. Kung paano niya pinahirapan ang mga Christian church nung kapanahunan niya. Basahin po natin, mga kapatid. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang
ipinanganak nang wala sa panahon. Tingnan niyo po, no, yung second birth niya, sinasalaysay niya po. Yung pangalawang kapanganakan natin, hanggang sa matapos po natin to, mapagtatanto natin na ito ay mga salaysay ng salita ng Diyos. Susunod po mga kapatid, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol. Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Kung paano niya po inusig mga iglesia, paano niya pinahirapan, no po, at itinutyo sa mga haring pari na siraan ang mga iglesyang ito. Inusig at pinaghirapan. Napakahirap po. Sa panahong ito po, makakaranas po kayo nito. Sa totoo lang, kung ipagpapatuloy niyo po, no, ang inyong paghayo. May uusig din po sa atin. Tuloy po tayo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y naging lingkod ni Kristo. Sa 2 talata, talatang 10, ngunit dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Hindi na sayang po, no? Kasi po yung personal na pagtanggap niya sa magandang balita. Yan po ay isang mahalaga na merong kayong tinanggap na salita ng Diyos na nakaukit sa inyong puso nang si Jesus ay mamatay dahil sa aking kasalanan. At siya'y ibinurol pagkalipas na 3 araw, siya'y muling nabuhay. Yan po yung ating personal na pagtanggap sa Kanya. Maliban na lamang, sinabi po ni Apostol Pablo, kung walang kabuluhan ang kanilang pagsampalataya. Yan po yan. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, na isusulong po natin ang ebanghelyo, mga kapatid. Yan po'y biyaya ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya. Susunod. Sandali lang. Okay, sabi po sa talatang 11, kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin. At ito ang pinaniniwalaan ninyo. Tingnan niyo po ang mga salita ng Diyos. Dahil sa kahirapan, no, kadinanas po ni Apostol Pablo, yun po ay nagre-resolve sa kagandahan loob ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang paniniwala. Paniniwala sa hindi niya nakitang Diyos. Kundi ang pinaniniwalaan niya ay ang buhay at mabisang salita.
Hallelujah. Susunod, kapatid. Makikita niyo po, no, sa maraming sumasaksi, naroon din ang maraming tutuligsa sa atin, mga kapatid. Hindi pwedeng tayo ay nakikipaglaban, ipinaglalaban natin ang salita ng Diyos nang wala tayong mai encounter na masalimuot na buhay, mga kapatid. Kaya po, sa buhay ni Apostol Pablo sa mga isinulat niya pong ito, ang pagtutol o pagsalungat sa doktrina ng pagkabuhay na muli ay tinuligsa. Sa atin pong mga kapatid, naniniwala po ba kayo na walang pagkabuhay na magmuli? Nakatikom lahat ng bibig. Baka madulas po. No? Yan po, no? Basahin po natin sa mga talatang yan. Verse 12. Inakusuhan ng kasinungalingan ang ebanghelyo ng pagkabuhay na muli. Sa latang 12. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Tingnan niyo po, may opposition. Yan po ay isa sa mga may encounter niyo, mga kapatid. Kapag yan ay inyo pong bitbit at ibinabahagi sa maraming taong nasa paligid niyo, hindi niyo po may iwasan na kayo po ay makatikim ng pagtuligsa. Kailangan po handa tayo na po sa lahat kung paano natin i-depend, ipagtatanggol ang salita ng Diyos. Para maging sila po ay maliwanagan sa mga iba't ibang klase ng katuruan na naglaganap sa atin pong kapaligiran, mga kapatid. Kaya po yan, binabanggit ni Apostol Pablo. Verse 12. Kapatid. Okay, ang katapusan ng pagtatanggol ni Pablo sa ebanghelyo ng pagkabuhay na muli sa mga talatang sumusunod. Ang palagay nila kay Kristo ay pawang kasinungalingan. Kung may bumabatikos, sinasabi nila, ito ang katotohanan at kayo ang mali. Talatang 13. Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Susunod na talata. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Tingnan niyo po yung tema ng pag-uusap, no? Makikita niyo. Susunod na mga talata. Ang palagay nila sa ebanghelyo na ipinapangaral ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan, sinasabi nila. Bakit ba ipinapangaral namin ito? Kung may magsasabing walang kabuluhan ang iyong ibinabahagi. Talatang 14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Sayang lang ang pangangaral na ito kung sasabihin lamang ng mga taong walang kabuluhan ang kanilang pagsampalataya. Walang saysay ang lahat ng ito, mga kapatid.
Susunod, kung ganoon, lilitaw na kami nangangaral ng hindi makatotohanan. Lahat ng ito ay pawang kasinungalingan. Sabi po sa talatang 15. Kapatid, yan po ang binabanggit ni Apostol Pablo. Saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin. Saksi si Apostol Pablo na nagpakita sa kanya ang Panginoon. Pinuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Next. Ang palagay nila sa mga buhay na mga mananampalataya. Sa atin po, ang palagay ng mga taong tumituligsa. Verse 14. Ang ating paniniwala ay walang laman, walang halaga, walang katuturan, at walang pag-asa. Ang inyong pananampalataya, lahat wala. Walang kabuluhan. Kung pinatotohanan nila na walang pagkabuhay na muli. Susunod na mga talata, kapatid. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Wala. At tayo ay nananatili pa sa kasalanan. Kung walang pagkabuhay na magmuli, tayong lahat ay namumuhay at nananatili pa sa kasalanan, mga kapatid. Ganoon ipinapaliwanag ni Apostol Pablo. Next. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Wala, mga kapatid. Oh, purihin ang salita ng Diyos. Next. Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung walang pagkabuhay na muli na ipinapangaral si Apostol Pablo, tayo na po ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Nabanggit po yan kanina. Ano po? Nang tayo po ay nasa leadership training. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ng pinakawawa sa lahat ng tao. Susunod, kapatid. Basahin po natin dyan, 29 to 31. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay? At kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Pagmasdan niyo po yung mga salaysay ni Apostol Pablo. Kung papaano isinuong ni Apostol Pablo bilang isang saksi ni Kristo sa pagkabuhay na muli. Kung papaano niya inihayo ang magandang balita. Kaya nabanggit niya, bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Susunod na talata. Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo, alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi po madali, no? Ang naging buhay ni Apostol Pablo. Siya sa isang mga apostol na sumulat ng 13 libro
na ang nakapaloob po, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y ibinurol, inilibing, pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Yan po naging buhay ni Apostol Pablo. Next. Lilitaw na ang lahat ng namatay na sumampalataya ay napahamak. Talatang 18. Yan po ang nakasaad sa mga pahayag ni Apostol Pablo. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya. Makikita niyo po, no? Yung mga kapatiran po natin na namayapa na. Na dati diyan siya nakaupo. Doon, dito. Alam niya po, alam niya na po yan sino. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Next. Ipalagay natin na ang kasalukuyang buhay, ang kasabihang ito. Kasalukuyan po at present yung inyo pong buhay. Gusto niyo po ba na ganito tayo? Talatang 32. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Epeso, sabi po ni Apostol Pablo po, mga kapatid, sa Epeso po, ay para sa mga tao lamang. Ano ang mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay. Next. Mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Tingnan niyo po, no? Ipinaglaban ni Apostol Pablo ang spiritual na pangangailangan ng tao. Hindi ang physical lamang. Tingnan niyo po ang scripture. Gusto po ba natin ganito na lang? Kumain tayo at uminom? Physical ang binabanggit po. Pagkaing physical na lamang tayo? At antayin na lang natin na tayo lilisan sa mundo? Tignan niyo po ang Ebanghelyo. Ipinaglaban ni Apostol Pablo ang spiritual na pangangailangan. Amen? Hindi madali po yan, mga kapatid. Yan kasi po ang naging kaugalian natin. Yan ang mga namana natin sa ating mga ninuno. Kala natin na tayo'y kakain lang at iinom sa araw-araw ng ating pamumuhay. At talaga naman po na wala tayong nalalaman na ang tao pala ay di lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos na numutawi sa kanyang labi. Hallelujah. Susunod po, kapatid. Ngayon po, ito'y tinutuwid po ni Apostol Pablo ang pagtutuwid ng salita ng Diyos. Sa mga 2 talatang ito, huwag kayong paluloko. May pasubalit po si Apostol Pablo. Huwag kayong paluloko sa masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Yan po ay nakakasalamuhan natin, mga kapatid, ha? Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nakakasalamuha natin ang mga taong yan. So hindi natin sila masisisi
sapagkat hindi po sila ganoon nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya nagbibigay po ng babala si Apostol Pablo, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Nilalason po ang kaisipan. At yan po'y possible po na mangyayari sa atin. Susunod na talata. Purihin po ang Diyos, ha? Sabi niya po, no? Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kinikilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. May mga instruction pong ibinibigay si Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. Kung sakasakali man po na nakakasama nyo ang mga taong ito, nakikisalamuha kayo, mag-ingat po tayo, mga kapatid. At sinabihan niya po, magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kinikilala ang Diyos. Yan po yung mga tumutuligsa. Na sila po ay sumasampalataya, ngunit walang kabuluhan ang kanilang pagsampalataya. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Okay, lastly po, no? Dito tayo titigil po. Kinastigo ni Pablo ang maling paniniwala ng mga taong walang pananampalataya at di naniniwala sa pagkabuhay na muli. Yan po yung nakaka-encounter. Una, si Apostol Pablo po, no? Kaya niya po isinulat ito. Binibigyan niya ng instruction tayo na maging maayos ang ating buhay, mga kapatid. Bilang nagdadala ng magandang balita. Amen po ba? Salamat po sa inyo, ha? Mga kapatid, salamat din po dyan sa inyong mga tahanan. Ang mga mananampalataya po. Tayo po tayong lahat. Okay. So, salamat po mga kapatid, no? At kayo po ay kalakasan namin na magpatuloy at ihayo ang salita ng Diyos. Awitan po natin ang Diyos ng buong